Gusto ko rin siyempre i-welcome right now, no, ay meron tayong espesyal na mga kasama sa pagsamba po natin, yung mga taga-Joy of the Harvesters, isa po sa mga churches sa network natin, pinagpapastoran po ni Pastora Susan, no, so sila po ngayon ay kasama natin sa service po na ito. So you're very much welcome mga kapatid, and let's be blessed together by the Word of God. Sige po, balik po tayo dito po sa main verse po natin, hindi lamang po ngayong mga linggong ito, kundi po ngayong taong ito. Okay, ito po ay nasa Acts 13, verse 22. Acts 13, verse 22, basahin nga lang po natin uli. Sabi niya, and when he had removed him, tinanggal daw ng Panginoon si Haring Saul sa pagiging hari ng Israel, he raised up David to be their king, of whom he testified and said, I have found in David the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. Kaya nga po pinag-uusapan po natin na kagaya ni David, we should be people after God's heart. No, tayo po na ano ba habol natin sa buhay? No, ano ba yung gusto natin? Yun pong ayon sa puso ng Panginoon. At pinag-uusapan nga po natin, if we are people after God's heart, we should be after His Word. Diba? Yun pong salita ng Panginoon, yung habol natin. And secondly, we should be after His will. At ngayon pong mga linggong ito, pinag-uusapan din po natin, we should be after God's ways. Yan. No? Pangatlo na po natin ito tungkol po sa after God's ways. So, ito po yung pangdulo po ng pag-uusap natin tungkol po sa God's ways. Tungkol lang po sa God's ways. No? So, ito po yung, gusto ko pong pag-isipan po nating mabuti ito, yun pong tungkol sa landas ng Panginoon. Am I a man? Am I a woman after God's heart? Well, if I say yes, then I should be after His ways. Ano yung nilalakaran ko sa buhay? Ano yung inaabot ko? Ano yung hinahabol ko? Well, kung ano po yung landas ng Panginoon. Okay? At ganoon din naman po, pinag-usapan natin pag sinabing God's ways, ano ba yun? Well, kung sa buhay ni David, dalawa po yung prominente dyan. Ano po yun? Yun pong way of faith, saka way of righteousness. Kaya last Sunday, pinag-usapan po natin that we should walk by faith and we should walk in righteousness by hate. Bakit by hate, pastor, no? Kasi nga po, we should hate evil, no? We should hate wickedness. Okay? So ngayon naman po, pangatlo na pag-uusap natin about God's ways, ito naman pag-usapan natin, let's keep the faith. Then let's keep righteousness. Okay? Wow, nalaman natin. Ano po yung pala yung landas? Lakaran mo. Okay? O ngayon nilalakaran mo, anong gagawin? Tuloy mo yan. Come on, kung may katabi ka dyan, sabihin mo naman, tuloy mo yan, bebe. No? Come on, keep it. No? Ituloy. Straight ahead. Alam niyo po, kung kayo ay nagda-drive, no, gumagamit kayo ng navigator, ng Waze, no? O kaya kahit di kayo nagda-drive, nakasakay po kayo, nag-grab kayo, no, at naka-navigator po, naka-Waze po yung inyong nasakyan na kotse, maririnig nyo po yung instruction po ng Navi. Ano yung sinasabi po ng Waze, no? Halimbawa, ito po maririnig nyo, halimbawa sasabihin niya yung veer right o kaya turn right, turn left, gano'n. Tama? Okay. Pero ito po yung common na ito po mas madalas ko pong narinig pag ako po nagda-drive, sinasabi po niya, in 200 meters, keep right. No? Sa loob ng 200 metro, kumaliwa sa kanan. Hindi po. No? Sabi niya, in 100 meters, keep right. Anong ibig sabihin nun? Kasi pala, mayroon pong pwedeng likuan, kaya sasabihin niya sa'yo, huwag kang papasok dyan. Tuloy mo lang yung sa kanan. No? Diretso lang sa kanan. No? Straight ahead. At ngayon din naman, mga kapatid, alam po ninyo, ang Christian life, ang pagsunod sa Panginoon, dapat po ganun ho tayo mag-isip. Hindi 200 meters, Dapat isipin mo, in 50 years, keep right. No? In 25 years, keep right. No? Depende kung ano pang ihahaba ng buhay po natin. Ano? In 365 days, keep right. No? Yung iba po, pambira, nakadalawang linggong ECQ lang nag-turn left agad talaga Ano? Hindi ho. Ang issue po ng Christian life is for us to go straight ahead. No? Dire-diretso lang. No? Gaano man katagal ang abutin dyan, just
keep right. No, tuloy mo lang. No, ituloy mo lang 'yan. Diretsyon mo lang 'yan. Yang landas na iyan. Ano ho? Kaya nga po dalawang uli pag-usapan po natin. Number 1, keep the faith. Yan. Keep the faith. Ano raw? No? Ipagpatuloy mo ang iyong pananampalataya. Come on, pakisabing ulit ng malakas, faith. Yan, faith. Ano ba ang ibig sabihin po natin sa faith dito? Kapag po sinabi po nating the faith, well, iba po yan doon po sa sinasabi nating have faith. No? Na, ano pong ibig sabihin nun? Halimbawa, pag sinabi mong faith, na pwede ang ibig sabihin nun ay magtiwala ka sa Diyos. Di ba? Sumampalataya ka sa Panginoon. Pero pag sinabi mong the faith, ang ibig sabihin po nun, yung mismong pananampalatayang Kristiyano. Okay? So pag sinabi mo, halimbawa, yung isang meaning ng faith is for you to believe. Pero ito pong pag sinabi mong the faith, it's about the beliefs. No? Believe, saka beliefs. No? Yung mga paniniwala. Pag sinabi mong faith, have faith in God, pwede ang ibig mong sabihin nun ay trust God. Magtiwala ka sa Panginoon. Pero pwede rin ang ibig namang sabihin ng the faith ay yung iyong truth na pinanghahawakan. Okay? So ulitin ko po pag sinabi pong the faith, yun pong ating mga beliefs, yun pong ating mga truth, mga biblical truth na pinanghahawakan po natin. Ano po? We should keep the faith. Of course, we should keep believing God. Trusting God sa lahat ng panahon ng buhay natin. Yun na nga po in-emphasize ko the past 2 Sundays. Di ba po? Na okay, may crisis o wala, magtiwala ka sa Panginoon. Pagkatiwala mo yung pangangailangan mo, yung buhay mo, di ba? Pero ngayon naman, pag-usapan natin ito, yun pong tayo po naninindigan mismo sa ating pananampalataya. 2 Timothy 4 verse 7, sabi po ni Apostol Pablo, si Saul din to actually, di ba? Tapos naging Pablo nung makakilala kay Lord. No? Tapos sabi po niya, I have fought the good fight. I have finished the race. Come on, ano sabi sa dulo? I have kept the faith. I have kept the faith. Sabi ni Apostol Pablo po rito, nung sabi niya, nung matanda na po siya, tingin niya kukunin na siya ni Lord, ito po yung evaluation niya ng kanyang buhay. I have fought the good fight. Lumaban ako ng magandang laban. No? I have finished the race. Tinapos ko yung aking takbuhin. And I have kept the faith. Hindi kailanman ako tumalikod. Hindi ko binitawan ang aking pananampalataya. Nagpatuloy ako sa Panginoon. No? Come on. Alam nyo, mahalagang ma-appreciate po natin tong words na to ni Apostol Pablo. Bakit po? Kung titingnan nyo ang kasaysayan ni Apostol Pablo, mababasa po natin dyan, ang dami ho niyang hirap na pinagdaanan. Ano? Yung mga tao, ang daming ayaw maniwala sa kanya. Di ba yung mga, of course, yung mga Pariseo, tapos kahit yung mga churches po na pinaglingkuran niya, yung iba kinu-question siya, di ba, pinag-aalinlanganan kung totoo ba talaga siya na apostol. Anak ko, ang dami. Sabi niya, naranasan kong nagutom, naranasan kong lumubog ang barko, di ba? Ayan pong nabilanggo ng maraming beses, pinaghahagupit, no? Tapos ang dami po niya mga naranasan. Mayroon siyang pinag-pray na thorn in the flesh. Lord, alisin mo naman sa akin to, na most likely karamdaman o anumang dalahin niya sa buhay, anumang pinagdadaanan niya. Pero hindi sinagot ni Lord. Hindi sinabi ng Panginoon, sige, tatanggalin ko yan. Hindi po siya answered prayer doon po sa hiningi ng Panginoon. Sabi lang sa kanya ng Lord, my grace is sufficient for you. So, ibig sabihin, si Apostol Pablo, hindi po ito yung I kept the faith kasi ang saya ng buhay Kristiyano, kasi wala akong issue sa buhay, wala akong pinagdaanan. No! Ang dami niyang mga pangit na mga pinagdaanan, pero sabi niya, kailanman hindi ako nag-backslide, kailanman hindi ako tumalikod sa kabila ng lahat ng pinagdaanan kong ito. No? Alam po ninyo, sadly, yung iba, no, mayroon lang hindi naintindihan sa Bible, na wala na. No? Tumalikod. No? Yung iba, hindi lang sinagot ang prayer. Nag-backslide na. Kinwestiyon na si Lord, nagtampo na. Yung iba, hindi lang sila nagkatuluyan ng jowa niya sa church. Ayun, lumayas na. No? Yung iba, nakita lang sa stage ng church yung kaaway niya. Nung karapatan niyang tumayo dyan. Wala na, umalis na. No? Yung iba, nabasted lang. No? Alam niyo po, kung ano-ano man yung mga pinagdaanan natin, sa totoo lang, hindi po dahilan niya mga yan for you not to keep the faith. Tingnan niyo po,
Ito kasi si Saul to ng New Testament di ba? Si Apostol Pablo. Pero mayroon din pong Saul ng Old Testament. Yun nga po, si King Saul. Tingnan nyo naman po yung kwento ng buhay niya. 1 Chronicles 10:13. Siya nga po exactly yung di ba? Kaya when he had removed him. Sino yung him? Si Saul. Tinanggal, pinalitan. Bakit? Ito raw po ang problema niya. So Saul died for his breach of faith. He broke faith with the Lord in that he did not keep the command of the Lord and also consulted a medium seeking guidance. Ano raw? He broke faith. Yung breach of faith. Ano raw? No, binitawan niya, tinalikuran niya yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Nakabaligtaran po kay David. Si David po, ang dami niyang pinagdaanan, pero kailanman hindi siya tumalikod sa Diyos, hindi siya sumamba sa mga idols, hindi niya ginawa yung ginawa ni Saul na kumonsulta raw sa mga espiritista. Bakit? Kasi po, yun daw po ay sign ng pagtalikod sa Panginoon. He broke faith. Kapag when you break faith, ang ibig sabihin po nun, you did not keep the faith. You are not keeping the faith. Kaya mga kapatid, never break faith. Come on, sabihin mo yung sarili mo, sabihin mo, never break faith. Come on, never break faith. Kahit mabroke ka financially, kahit mag-break kayo, kahit mabroken hearted ka, no? Kahit maging broken family kayo, no? Never break faith. Teka muna, pastor, marinaisip na iba. Di ba ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Di ba wala dapat nabubroken family? Di ba wala dapat nabubroke financially? Di ba God wants us to be healthy and wealthy? No? Saan nyo nabasa? No? Saang Bible yan? Anong verse? No? Yun po minsan kasi nga po malimbali yung paniniwala natin. Kaya ang daming mga Kristiyanong mahihina kasi nga akala nila ang buhay Kristiyano ay puro pasarap lang, puro maganda lang at walang pagsubok na pinagdadaanan. Hindi po yun ang turo ng Bible. Totoo po, masaya ang buhay Kristiyano, masaya kahit may pinagdadaanan kung tama ang iyong pananaw sa buhay. Kung tama ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. Pero may mga dumarating na pangyayari. Bakit? Kasi nga, hindi mo naman hawak buhay ng iba. Yung gagawin ng iba, yung gagawin ng magulang mo, yung gagawin ng kapatid mo. Hawak mo ba yun? Hindi Pero importante, ikaw, kung paano ka nabubuhay and that you never break faith. Na ikaw ay nagpapatuloy sa Panginoon. Alam nyo, mga kapatid, be very careful, Sa panahon po natin ngayon, alam po natin na dahil nga po sa information technology, kaya nga tawag ngayon, di ba, age of information. Pero mapapansin po ninyo, sa dami, grabe po yung dami ng information. Kahit hindi ka mag-aral talaga ngayon, ang dami mong matututunan Igulo-gulo mo lang Di ba? Yung mag-google ka lang dyan. Diba? Talagang ang dami mong matututunan. No? Ako po, pag may gusto akong lutuin, i-google ko. Di ba? Pag mayroon akong gustong matutunan na ganito, i-google ko. Sa totoo lang, ang daming matututunan. Pero, ingat din po tayo kasi may negative side din. No? Ang mapapansin po ninyo, sa mahahalagang mga bagay, the age of information becomes the age of confusion to many people. Ang daming nakukonfuse ngayon. Ang daming natututunan, ang daming nalalaman, pero walang pinaninindigan. Di ba? Wala nang pinanghahawakan. Bakit? Kasi confused na nga Hindi na alam kung ano nangyari. Tingnan nyo po no? Kaya kahit yung mga kamalian, kahit yung mga bagay na magiging dahilan, parang isang tao ay mag-break faith, not to keep the faith anymore. No? Nako, available lahat yung mga resources na yan sa internet. Makikita po ninyo. Tingnan nyo po no? Yung Satanism ngayon, yung rise of Satanism. Matagal na pong mayroong satanismo sa mundo. Pero bakit ngayon, open na open? Diba bakit ngayon, kitang-kita, no, na talagang pinangangalandakan pa yung pagiging satanista ng iba? Nabalitaan nyo na po ba yung bagong sapatos na 666 pieces, limited edition? Na yung kulay niya ay may halong dugo ng tao, konting dugo ng tao, saka tinta. No, na nung isang rapper na si Lil Nas X, no, na ano tawag doon, Lucifer shoes, no, na gawa raw ng Nike, although itinanggi ng Nike pero may check ng Nike, di dapat X yun. Kung di, anyway, no, pero di ba yung box niya talagang grabe, demonic po talaga, no?
Niisip mo, bakit ganon? No, bakit open na open to ngayon? At saka hindi lang yan, ang dami pong mga openness. No, bakit? Alam nyo, ako tingin ko dyan mga kapatid, kino-condition ang isip ng mga tao sa satanismo. Hanggang maging acceptable ito, hanggang dumating ang Antichrist, hanggang bandang uli yun ang in. At ikaw na ayaw maniwala, ikaw na ang pinaniniwalaan mo si Lord pa rin, ikaw na ngayon ang mali, ikaw na ngayon ang masama. Conditioning po yan, mga kapatid. No? Kaya nga, iingat po talaga ho tayo. Ano po, lalo na po ngayon. Baka, yung iba kasi, dahil yata sa lagi narinig, sanitize, 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 ang dinig nila, satanize, satanize, satanize. No? Kaya yun, sanitize your hand, sanitize your heart. No? So, akala, satanize your heart. No? Ayun, dami na nagiging satanista. No? Kaya, ingat po kayo sa sanitize, ha? Di ba? Ingat po kayo dyan, ha? Kasi, pero, totoo po yan, reality po yan. Lahat po ng yan, fulfillment lang. At actually po tayo mga Kristiyano, matuwa ka. Ibig sabihin po niyan, palapit na ng palapit ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. No? Pero alam nyo, hindi ako gaanong worried dyan eh. Sige, that's a matter of concern. No? Pero alam nyo, ang mas worried po talaga ako, yung mga naglipa ng mga posts, yung mga messages sa social media, coming from those who seem to be fellow pastors or fellow Christians. Yan, dyan po tayong mag-iingat. Ano po? Yun po. Alam nyo po, ang dami yung naglalabasan. Kasi sa ngayon, kahit sinong preacher pwede mong mapakinggan. Kahit sinong Bible teacher pwede mong mapakinggan. Ang daming mga posts, ang daming mga services. Ang laging tanong, totoo ba yan? Diba? Come on, is it in keeping with the faith? Yan ba? Naka-align pa rin ba yan sa sinasabi ng salita ng Panginoon? Ang danger, mga kapatid, ang danger ganito. Hindi yung ano eh. Sige, siyempre, satanista yan. No? Yung mga Kristiyano, hindi na ano yan. Yung mga totoong Kristiyano, hindi naman maniniwala dyan eh. Di ba? Ay, kulto yan. No? O siyempre, hindi naman, yung mga alam yung sinasabi ng Biblia, hindi na totoong, hindi na basta maniniwala sa mga yan eh. Di ba? Kasi alam mo, ay, ibang grupo yan. Kasi yung pangalan, ganito. Di ba? So, alam mo na agad eh. No? Na mali eh. Ang problema po, ang mas delikado ngayon mga kapatid, at ingat na ingat po tayo, ang mas delikado ngayon, yun pong mga tinatawag nila ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano at ang kanilang mga churches, tinatawag nilang Christian churches at ang kanilang mga guro, tinatawag ng mga pastor at ang kanilang mga banda, tumutugtog ng Christian music at ang style nila ng pangangaral, style naming mga pastor. Ano po, yung kanilang mga ibang mga tinuturo, kapareho ng tinuturo po natin. Yan po ang mas delikado. Nito lang po, I don't know kung nakita nyo po yung kumakalat ngayon sa internet. Ano po na yun pong isang pastor ay sabi niya, so paano tayo ngayon? And I quote, I will quote. Sabi niya, paano tayo ngayon? As I close, is the Bible the Word of God? Tantaran, tananan, tanan. No, no. The Bible is not the Word of God. All right. Ano po ang sabi niya? Ano? At medyo may mga sinabi po akong mga kasunod. Ano? Pero teka muna, no? Ano ba ang kanyang claim dito? Sabi niya, because Jesus is the Word of God. And the Word of God is already living inside of you. Kasi nga, because Jesus is in you. Kaya sabi niya, huwag na kayong mag-guilty kung hindi kayo nakakapag-devotion. Kasi Jesus is, the living Word is already in you. The Word of God is in you. Tindi. No? So huwag yung Bible na yan, hindi ka na magbasa yan, hindi mag-devotion. Bakit? Kasi nasa iyo na si Jesus and He is the Word of God. So paano yun? Paano yun? Hindi ka na magdi-devotion dahil ang Word of God nasa iyo. So paggising mo sa umaga, kung anong unang pumasok sa isip mo, yun na yung Word of God. Yun na yung devotion mo. Tama? Diba? Paggising mo na umaga, kape-kape. No? So ang word sa iyo ni Lord ngayong umaga, kape. Tama? So ibig sabihin, no, paggising mo, maglalaba ako mami. Anong word sa iyo ngayong umaga? Maglalaba. Bakit? Kasi it's in you. Diba? Very subjective. Ito pa ang sabi. Ano po? Ito pa po ang sabi. The final authority is the Holy Spirit in you. Hindi mo kailangan ng Bible. Ang final authority, ang Holy Spirit. Nako kapatid, no? Kung ang final authority ang Holy Spirit, teka muna, paano kung iba ang sinabi sa'yo, iba ang naisip mo, iba ang naisip ko,
Teka muna, pataasan tayo ng Holy Spirit. Sino ang mas may authority? Ako yung pastor. O mali ka, ako ang tama. Diba? Dahil pastor ako, mas mataas yung Holy Spirit ko. Tingnan nyo po, kapag wala kang sandigan, kapag wala kang pinagbabatayan ng pananampalataya, ligaw-ligaw na. Actually, bumawi. Merong sumunod na video. Para siguro ang daming bumati ko. Sabi niya, hindi ko po sinasabing ang Bible ay hindi Word of God. Pero teka muna, yun ang eksaktong sinabi. Pero ipinaliwanag niya ganito. What I'm saying is, the Bible is the written Word of God. And Jesus is the living Word of God. Pero teka muna, kasama po dun sa sinabi niyang video na hindi, na ganito, no? Kung ano man mababasa nyo sa Bible na not align with who Jesus is, kung ano man mababasa nyo, not aligning with peace, grace, love, kasi po extreme grace tong mga to. Ano bang ibig sabihin ng extreme grace? Na kahit nagkasala ka, hindi mo na kailangan humingi ng tawad kasi binayaran na ni Lord ang kasalanan mo, past, present, and future. Hindi totoong mayroong impyerno kasi mapagmahal si Lord. So sabi niya, di mo kailangan maglingkod, di mo kailangan yung ma-devotion na yan, batas yan, legalism yan. Okay? So kaya sabi niya, so whatever you read in the Bible, that's a good literature. Why that's a good read? Pero sabi niya, if it's not aligning with who Jesus is, then hindi totoo yun. Kasi dapat laging grace. Teka muna, no? Sinabi mo, written word of God, tapos living word of God, pero hindi nag-a-align? Paano yun mali-mali si Lord? Contradictory? Diba? Iba yung sinasabi ng written, iba yung sinasabi ng living word of God, saka si Jesus. Tapos kasama din po sa post na yun, mali-mali daw ng Bible. Teka muna, akala ko ba sabi niyo written word of God, bakit mali-mali? Come on. Sinasabi ko lang po ito mga kapatid to warn you. Ang dami pong mga nagkalat na mga katuroan. Beware. Yung iba-ibang mga teaching. Akala mo mga Christian group. Pero ingat po talaga tayo. Bandang uli, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ano pastor kasi naniwala lang ko. Hindi. Read your Bible. Love the Word of God. Live by the Word of God. Yun po ang pananagutan natin sa Panginoon. Amen po ba? Jeremiah 2, verse 19. Tingnan niyo po ito. Jeremiah 2, verse 19. For you to forsake the Lord your God, the fear of me is not in you, declares the Lord of hosts. Okay, sorry po. Verse 18 dapat po pala yan. No? Sabi niya, consider then how evil for you to, sabi niya, your evil will chastise you. Your apostasy will punish you. Consider then how evil for you to turn your back away from God. No? Ano raw po? Sabi niya, your evil will, yung kasamaan nyo, yung magpapalo sa inyo, your apostasy, ang pagtalikod ninyo, yung iba ginamit na salita sa NIV yata, backsliding, your backsliding will rebuke you. No? Pag-isipan nyo kung gaano kasama ang lumayo kayo sa Panginoon. Mga kapatid, may dalawa akong salitang nabanggit, I want you to understand this. Pero sinatawag na apostasy, mayroon tinatawag na backsliding. Sino ba yung apostate? Sino yung backslider? No? Ano ba ibig sabihin nun? Kapag ito, di ba, lagi natin narinig yung salitang backslider. Di ba? Backslide. Paano ba yung backslide? No? Parang yung, siguro yung lakad ni Michael Jackson. No? Na nagbabackslide pa, nag-i-slide. Patalikod, backward. Pero, paano ba yun? Ibig nga pong sabihin, di ba, ang Christian life kasi dapat pa ganon, tuloy-tuloy. Pero pag bumababa, parang backslide, pabalik sa dati. Anong ibig sabihin ito? Yun nga po, yung pagbalik sa masama, pagbalik sa kasalanan, yan, backsliding. Yan naman yung apostasy, pastor. Ito po mismong pagtalikod sa Diyos, pagtalikod sa katotohanan. Ganito na lang po, Pag sinabi mong backsliding, you can use the word relapse. Relapse. Ay, nag-relapse. Ay, dati siyang ganito, nagbago sandali, nag-relapse. Okay? Backsliding. Pero pag sinabi mong apostasy, renounce. Okay? Renounce. Anong ibig sabihin ng renounce? Itinatan niya, itinakwil na niya ang kanyang paniniwala sa Diyos. No? So, paano yan, pastor? Ang mga Kristiyano po, kahit sinong Kristiyano, pwede po, mayroong tendency pwedeng mag-backslide. Ingat po tayo. Lalo na po sa mga panahong ito. Dahil sa mga mayroon kang question, mayroon kang hindi naintindihan, kaya mayroon kang pinagdaanan, o kaya natukso ka, pwedeng mag-backslide. Yan naman yung apostasy, yung talagang tumalikod. Pwede ba yun, pastor? Sa mga totoong mga Kristiyano, nangyayari ba yun? Talagang i-renounce nila, si Lord,
Well, masasabi ko po no, na ang mga totoong mga sumampalataya na talaga sa Panginoong Hesukristo, yung si Jesus totoong nasa puso po nila, yung totoong totoo yung kanilang pananampalataya. No, sila po ay pwedeng mag-backslide pero hindi po para i-renounce pa nila talaga yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. No? Paano yan, pastor? Christian eh. Sikat pa nga eh, author pa nga eh, singer pa nga eh. No? Nag-apostasy eh. No? Ang laging question, from the very beginning, genuine ba yung kanilang pananampalataya? Yung kanilang relasyon sa Panginoon. Tingnan niyo po ito, di ba? Meron po ako nakitang picture ngayong umaga lang eh. Habang piniprepare ko po yung para i-share itong service natin, nakita ko po sa Facebook, no, sabi po niya, former Desiring God writer Paul Maxwell announces he's no longer Christian. Ay matindi to, matalino ho to. Magaling na author, no, educated. Well, hindi lang naman yan eh. Kamakailan lang, 2019, Marty Sampson, Hillsong, I am no longer a Christian. Right? Sino pa, kamakailan lang yung I kiss dating goodbye. Si Joshua Harris, no? Sabi niya, I'm no longer a Christian. Kaya nga I kiss dating welcome. So, teka, no, paano yung mga yon? Well, mga kapatid, yun nga po. Alam niyo po, lahat po na nangyaring ito, fulfillment lang ng sinasabi ng salita ng Panginoon na no, sabi po niya, that many will turn away from the faith. Sabi po sa ni Apostol Pablo kay Timothy, many will turn away from the faith. Palapit na po ng palapit na dumating ang Panginoong Hesukristo. Hindi nila alam, pinufulfill nila yung lahat ng nangyayaring ito sa paligid, fulfillment, malapit na pong dumating ang Panginoon. Kaya nga, keep the faith. Keep the faith. Bakit may mga ganyang pastor? Kaya nga po, babalik ka pa rin, genuine ba ang pagiging Kristiyano nila from the very beginning? Hindi porke nag-church yan, hindi porke nag-aral ng theology yan, hindi porke nag-serve yan sa Panginoon. Genuine. Maaring kinalakihan lang nila, maaring kinasanayan lang nila. Okay? Yung iba po maaring naging emotional lang, niromanticize nila ang Kristyanismo. Ang sarap, no? So yung mga feeling, ang sarap mag-worship. Pero walang foundation. Natural, no? Puro ka lang worship, natural, no? You cannot keep the faith. Yung iba naman masyadong ni-rationalize ang Kristyanismo. More on hindi emotional, kundi more on intellectual ang approach sa Kristyanismo. Bandang huli, mauubusan ka ng talino. Kasi ang buhay pananampalataya ay buhay spiritual. Kung wala yung spiritual life na yan, genuine spiritual life, from the very beginning, kahit ano pang i-claim mo sa sarili mo na totoo yan, mula pa noon, nung totoong sumampalataya ko, well, the fact na tumalikod, ibig pong sabihin, hindi genuine. At ano po ang nag-aantay dyan? Kapahamakan. Kapatid, keep the faith. Keep the faith. Number 2, keep the path. Keep the path. Anong path, pastor? No? Psalm 23 verse 3, awit ni David. Okay? Well, sikat to Ano sabi po niya? Sa verse 1 muna, di ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Verse 2, no? He makes me lie down in green pastures, He leads me beside still waters. Tapos verse 3, He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Ano raw? Sabi ni David, si Lord, ano ginagawa niya sa akin? He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Path of righteousness. Landas ng katuwiran. Ito raw ang dapat po nalakaran natin. At manatili ka dyan. And the good thing is, alam nyo, sa biyaya lang talaga ito ng Panginoon eh. Di ba? Dinala ho niya tayo sa landas ng katuwiran. Sabi ng Panginoon, nung tayo po sumampalataya sa Kanya, sa Panginoong Hesukristo, mula po nun, kung an mali po yung daan natin, dinala ho niya tayo sa landas ng katuwiran. No? At kaya nga po, tayo po ngayon ay itinuturing na matuwid sa harapan ng Panginoon. Pero habang nabubuhay din tayo sa ibabaw ng mundo, we should keep walking in the path of righteousness. Tuloy-tuloy po dapat ang pamumuhay sa righteousness. Kaya nga, keep the path. Dinala ka ng Panginoon dyan, pero responsibilidad mo rin na manatili dyan. Na gawin ang tama, mabuhay ng mabuti, mabuhay ng matuwid.
Tingnan niyo po ito, ano pong dalang maganda nito sa buhay po natin. No? Sabi po niya, Proverbs 12 verse 28, in the path of righteousness is life, and in its pathway there is no death. Wow! Ano raw, sa landas ng katwiran ay buhay. Ang dulo nito ay buhay. No? At sa landas na ito, walang kamatayan. Well, meron tayong narinig na expression, di ba? It's not the destination, it's the journey, bebe. No? Totoo naman po yun. Enjoy the journey. No? Totoo naman po yun sa buhay. Maraming mga bagay you enjoy, the travel, you enjoy the journey. Yeah, pero hindi rin po totoo na it's not about the destination. Saan ka naman nakakita ng, punta tayo ng Boracay. Bakit? Para makasakay sa motorboat. Wala lang ba yun? No. Gusto mong pumunta ng Boracay. Kasi totoong masarap ang journey. Ako po, I travel a lot. No? So totoo pong masarap ang journey, pero nakakainip ang journey kung walang destination. Punta tayo ng Baguio. Bakit? Para zigzag. No? Yeah, sige, sumigzag ka dyan ng 3 oras. No? Magpasalamat ka nga, mga 1 oras lang, 45 minutes lang yung zigzag, paakyat ng Baguio. No? Pero, so 3 oras kaya dyan, no? Naku, baka bumaligtad lahat, no? Lumabas pati puwet mo. No? Bakit? Kasi nga po, masarap totoo ang journey, pero importante ang destination. Why am I saying this, mga kapatid? Totoo po, ang landas ng kasamaan pwedeng sarap ng journey, di ba? Pero ano ang dulo nito? Okay? Ang landas ng katwiran, sabi ng Panginoon, ay makipot, no, konti lang dumadaan dyan, no, hindi ka maaring tingin ng iba, hindi masaya, no? Pero ang tanong, ano ang dulo nito? Iba po, nakita nyo rin sa Facebook yung yung mama na nakamotor, tapos pinasok niya yung bus lane, tapos pagdating sa dulo, wala siyang choice kasi sarado, kailangang U-turn, babalik siya. Ang masama nun, malamang pag U-turn niya, doon sa bandang dulo, malamang mayroong pulis. Huli siya. No? So kung isipin mo, ikaw yung nakamotor, o kayo yung nagdadrive ng kotse, wow, ang ganda ng lane, mabuhay lane. Di ba? Wow, no? Ang luwag, walang traffic. Pinasok mo, sige, wow, dire-diretso ako. No? Titingin ka sa kanan mo, ay, traffic sila. No? Di ba? Parang tuwang-tuwa ka sa sarili mo, nakaisa ka. No? Pagdating sa dulo, ano mangyayari sa'yo? Di ba? Yari ka. Why? It's not just about the journey. It's also about the destination, mga kapatid. No? Diba? Sige, sabihin mo, ay, maluwag dito, sige. Okay? Mabilis dito, sige. Masaya dito, sige. Pero anong nasa dulo? Yan po lagi natin pag-isipan. At the end of the day, ano mangyayari sa buhay mo? At the end of your life, ano mangyayari sa kaluluwa mo? Ano mangyayari sa iyo? No? Keep the path of righteousness, mga kapatid. Alam niyo po, ang path of righteousness, hindi man yan parang highway, no? Parang no, parang minsan pang rocky road to minsan no? Yeah, no? Pero alam po ninyo, masarap pa rin po talaga yung nabubuhay ka sa katuwiran. Dahil hindi lamang yung journey kasama mo si Lord hanggang dulo, hanggang pangwalang hanggan. Ang dulo nito, kasama mo ang Panginoon. Amen po ba dyan? Okay? So, paano gagawin natin? How do I keep the path? Yun nga po. Kaya nga, just follow the rules of the way. No? Di ba may rules of way? Last time, di ba, ano ba pinag-usapan natin? No U-turn. Di ba? Ano pa ba? No entry. Pinag-usapan natin yon. Ngayon naman, pag-usapan natin, no swerving. No swerving. Ano yung nagsuswerve, pastor? Yung nasa lane ka na ganito, tapos bigla kang kakanan. Bigla kang kakaliwa. No? May mga kalsada po, bawal ho yun. No, tingnan nyo po itong sabi po ng Proverbs 4:26-27. Ponder the path of your feet, then all your ways will be sure. No? Verse 27, do not swerve. Come on, pakisabi, do not swerve. Come on, do not swerve. To the right or to the left. Turn your foot away from evil. So, ibig sabihin pala, ang landas po ng katuwiran.
Isa pong diretsong landas. Ano po? Pag nag-swerve, kumaliwa ka. Pag nag-swerve, kumanang ka. No? Ibig sabihin, ginawa mo yung hindi na dapat. Nilakaran mo na yung maling landas. Yun po yung swerving. Pero, ano nga ba, sa totoong buhay, o kahit sa driving, ano nga ba usual na causes ng nagsuswerve? Ito po yung mga swerver kasi, di ba, ano po bakit ba sila nagsuswerve? Yung iba talaga nangangarera lang talaga. No? Kikita mo yan sa kalsada, di ba? Lalo na siguro sa NLEX, yan, no? sa mga highways po natin, minsan kahit sa EDSA, pag medyo maluwag, no? Yung nangangarera, yung gumaganong-ganon sa tawag nila sawa, no? Gumaganong-ganon ho siya. Bakit nangangarera nga kasi, no? Mga nagmamadali masyado, no? Okay? Pero alam nyo, yung iba po ito common na applicable po sa kanya-kanyang buhay natin. Yung iba hindi sure sa tamang daan. Hindi ka sure. No, yung bang makikita, ano ba, saan ba ako rito? Kakanan ba ako? Kakaliwa ba ako? Diretso ba ako? Tapos, dahil hindi ka sure, ako po, pag hindi ako sure, ang tendency ko, doon ako sa gitna. Bakit? Para kung sakaling pakanan pala, at madaling kumanan. Di ba? Pag sakaling pakaliwa pala, madaling kumaliwa. So, gigitna na lang ako. Kaya lang, pag naman po natapat ka naman sa hindi na pala pwedeng kumanan doon, patay ka. Swerving na po ang tawag doon. At minsan, maraming pagkakataon, hindi ka sure sa tamang landas. No, kaya ka nahuhuli. Naalala ko po tuloy yung isang pastor, no? Nagdadrive po siya, tapos may violation. Tinawag siya ng pulis. Sabi ng pulis, violation po kayo, no? Pahingin lisensya nyo. Sabi na ang pastor, pasensya na sir. Hindi ako nakatingin sa kasi hindi ako nakatingin sa sign, no? Pero pastor po ako, no? Tapos sabi po ng pulis, ayan po ang problema sa inyo, lagi kayong nakatingin sa langit, hindi kayo tumitingin sa lupa, hindi nyo tuloy nabasa yung sign, lisensya, no? Yun nga po, minsan yun po ang problema din naman ng marami sa buhay naman na sa kanilang buhay, hindi sa driving. Masyado kang nakatingin naman sa lupa, hindi ka naman nakatingin sa langit. Kaya hindi mo na alam kung ano lalakaran mo. Basa-basa naman ng Bible dyan. No? Come on, read your Bible. No? Makinig sa Word of God. Okay? Yun po ang makakatulong sa atin. Ano ba ang tamang landas? Okay? Para hindi ho tayo nakakapag-swerve. Ano pa? Yung iba po ng mga swerver, meron bang word na swerver? Para dumali yung pagsasalita ko, ha? Okay? Yung ibang mga swerver, no, alam niyo po, dahil sa pabago-bago ang isip, di ba yung iba? Pabago-bago ang isip kasi. Yung ba, dito na lang, mas maluwag dito. O kaya, saan pa talaga tayo pupunta? No? SM ba? O Trinoma? O ano? Pag hindi mo sure talaga, minsan hindi mo alam kung saan ka liliko, di ba? Dahil hindi mo alam po. Hindi ka sigurado eh. No? Yung pabago-bago. Alam niyo, mga Kristiyano, ang daming pabago-bago ang isip. Kaya swerver. Minsan, magkukumit na talaga ako kay Lord. Wag muna. No? Ano lang muna, patikim-patikim ng kasalanan. Di ba? Okay? Hindi, magbabago na talaga ako. Tapos, mamaya na naman, saka na lang. No? Alam nyo, pabago-bago ang isip. Yung iba po, pangatlo, na aakit ng maluwag na daan. Bakit? Yung ba, kahit nakitang keep your lane, stay on your lane. Pero maluwag dito no? So gaganon ka. Tapos pagdating sa dulo, ayun, sisingit, kapal na mukha talaga Minsan mga nakakainis no? Pagdating sa dulo, sa kasisiksik. No? Hindi. Minsan, di ba, kung saan maluwag, alam niyo po, ang dami mga tao naaakit talaga ng maluwag na daan. Figuratively speaking, ang maluwag na daan, sabi ng Bible, is the way of evil. Ito, masarap dito, ito maganda rito, ito komportable dito, ito okay dito. Okay, ito, ang daming gumagawa nito. No? Yeah, pero ang maluwag na daan, patungo sa kapahamakan, mga kapatid. Ha? No? Ito pa, convoy. Magsuswerve ka pag may kino-convoy ka. Yun ang tendency. Bakit? Kasi ganito no? Sinusundan mo siya. Tapos, bigla, nung binilisan niya, pwedeng umovertake siya, no? So, nag-swerve siya, dahil umovertake siya doon, nag-swerve siya, so swerve ka na rin. Di ba? Tapos, pagdating doon,
Kung maliwa naman siya, kakaliwa ka na rin. No? Tapos pag kumanan siya, kakanan ka na rin. Pag diretso siya, diretso ka rin. Kasi nga po, kumukonvoy eh. Yung mga mahilag kumunboy sa mga sorber. No? Yan ang mga delikado. Ha? Pambihira, kilala mo na yan taong yan. Oo, taga-church yan. Pero sorber yan. Sunod ka pa ng sunod. Pag inaya ka, sasama ka pa talaga. Kayo pa rin ang best of friends. Pero teka muna, no, saan ka dinadala? No? Ingat. Bakit kasi ayaw makinig sa cell leader? Diba? Bisan, tapos, nagugulat tayo na nangyayari sa buhay natin. Teka, isipin mo mabuti, sino ang sinusundan mo? Diba? Convoy ka ng convoy, no? Kahit swerve ng swerve. Come on, no? Madala naman tayo, mga kapatid. Hate evil. Hate wickedness. Amen? Tingnan niyo po itong James 1:13 to 17. James 1:13 to 17. No? Kasi mamaya, di ba, nag-excuse tayo. Hindi naman siguro. Mukhang inalaw naman ni Lord na mag-backslide ako. Inilaw naman ni Lord na makasala ako. No. Tingnan niyo po ito. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. Kapatid, wag mo. Pag ikaw doon natutokso, mo isipin, ay galing sa Lord to. No? Tinutokso ako ni Lord. Gusto ni Lord na magkasala ako. Para magkaroon ako ng magandang testimony. Your mess becomes a message. Yung mga ganun-ganun ka pa dyan, ha? No? Okay, no? For God cannot be. Sabi niya, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted with evil. And he himself tempts no one. Hindi mo matutokso si Lord at wala siyang tinutokso kahit kailan. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Kailan ka rin natutokso? Dahil sa kalooban mo. Di ba naaakit ka? Di ba meron kang desire? At dahil mayroong something in you, tapos natapat dun sa something na yan, no, na mayroon dun, no, naakit ka. Tapos ito po, then desire when it has conceived gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. So nag-desire ka, nabuntis ka ng nagkasala ka, nanganak ka, gumawa ka ng kasalanan, tapos yung kasalanan na yon magdudulot ng kamatayan. Pero ito po, tingnan nyo mabuti, verse 16. Do not be deceived, my beloved brothers. Every good and every perfect gift is from God, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Tingnan nyo mabuti yun, ha? No? Kasi minsan, kinukot natin itong verse 17. Di ba, meron kang blessing. Every good and perfect gift is from God. Sinagot ka na nililigawan mo, every good and perfect gift is from God. Tapos nang iniwang ka, ano na? Hindi na siya good and perfect gift. Di ba? Paano yun? Di ba? Hindi po, kasi ang context niya tungkol sa kasalanan. Di ba? Tungkol sa temptation. Kaya nga sinasabi niya, kung galing sa Lord, puro mabuti, puro perfect. Hindi ka itutulak ng Lord sa kasalanan. Diba? Hindi ka dadalhin ng Lord sa sitwasyon na magkakasala ka. Kung meron siyang ipinapaintulot na tukso, kaya mo. No? Pero sabihin mo tutuksoin ka ng Panginoon. Diba? Alam po ninyo, sabi niya, every good and perfect gift comes from above, coming down from the Father of lights. Father of lights. Walang anumang kadiliman sa Kanya. Tapos, with whom there is no variation. Pag sabi ng malakas, variation. Si Lord daw, hindi kagaya ng COVID, may variant. Ang daming variant. Di ba? Or shadow due to change. Hindi yung si Lord ay, mayroong variant ba? Minsan, okay lang sa kanya yung masamang yan. Minsan, okay lang sa kanya yung yan, medyo mabuti-buti. No? Minsan, may shadow. Minsan, shades of gray. Di ba? Ano ba yun? 50 ba? 50 shades of gray. Di ba? Minsan ay gray area yan eh. Di ba? Minsan mga ganyan-ganyan. Hindi si Lord po, ang masama-masama. Okay? Mabuti-mabuti. Amen? Hindi pa iba-iba ng isip si Lord, no? Na parang depende sa sitwasyon mo, okay yan, no? Hindi, no? There is no variation, walang variant si Lord. Amen? Alam niyo yung COVID virus, di ba na alam natin ang daming mga variant, di ba? May iba-ibang variety. Di ba? Mayroong UK variant. Di ba? Mayroong South African variant. Yung sa Pilipinas yata na mas marami nadadali ngayon, yung Brazil variant. Pero mayroon na raw
Philippine variant. Yes, sikat na tayo mga kapatid. No? Pero tingnan nyo, tingnan nyo po bihira. No? Daming variant. Bakit ganun? Kasi nga yung virus, di ba, nag-a-adapt nga kasi yan sa kanya. Halimbawa, napasok ng virus yung Pilipino, na yung pure muna siya, na virus, yung original COVID, pumasok sa Pilipino. No? Tapos, yung Pilipino, umubo. Yung ubo niya, mayroon na yung variant na yon, maaring nahaluan na ng kanyang kung ano yung mayroon yung Pilipino. No, so parang gano'n. Well, kaya naman sila sabing Brazil variant, ganyan, kasi doon po unang nangyari. Doon unang na-discover. Okay? Philippine variant kasi dito na unang na-discover. Pero bakit ko ba sinasabi po ito? No? Well, pwede. So yung virus, from place to place, nag-a-adapt. Diba? So depende sa kanyang lugar. Pero teka kapatid, no? Hindi po pwedeng ang Kristiyano ay meron di ba ibang variant, no? Kasi pastor, yung kondisyon, yung trabaho ko pastor, hindi maiiwasan magsinungaling, kaya naiintindihan ni Lord yan. Kaya ako lagi nagsisinungaling sa trabaho ko. Come on, pastor, mapapagalitan ako Kung hindi magagalit nanay ko, hindi ako magsisinungaling no? So kasalanan pa ngayon na nanay mo. Di ba? Teka muna, no? Mayroon bang variant? Di ba? Pastor, di mo naintindihan kasi kami dito sa abroad, no? Malungkot dito. Opo, malungkot, naintindihan ko. At hindi ko pa sinasabing lahat ng nag-abroad, no? Pero yung iba po, ganun mga tuwiran. Kasi malungkot dito. Kaya, ayun, nakakalimutan yung asawa, pamilya sa Pinas, dito nag-aasawa ng iba, no? Ano may variant? So dahil nasa ibang lugar ka, no? So kay Lord, okay na yon? Di ba yung iba kasing mga Pilipino, sa totoo lang, pag nasa ibang lugar, parang akala nila, iba ang Diyos doon. Parang iba ang standard ni Lord doon. Pastor, di mo naintindihan, seaman ako no? Hindi ko sinasabing basta seaman, babaero, mababait ang mga seaman sa GTC. Actually, nagsisimba, simbarko, yung mga yan, no? Nagsisimbarko sila. No? Pero, di ba yung iba gano'n ang katuwiran, no? Pastor, kasi ganito no? Ganito kasi hirap ng buhay no? Kailangan magbenta ng piso-pisong bato Okay. Ganun ba talaga, no? Ang masama, kapatid. Manindigan po tayo sa katuwiran. Keep the path. At maniwala po tayo na ang Panginoon po ang katulong po natin sa buhay po natin. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, be holy for I am holy. Kumbaga yung original virus, nagkaroon ng variant, depende sa tao, depende sa bansa. Pero ang original na Diyos po natin is holy. At ang gusto niya, we be holy. Hindi po yung nagkaka-variant po tayo. Amen? Masabing, iba ngayon, pastor, may pandemic no? Luko-luko talaga ako pag may pandemic no? Nagbabackslide ako tuwing pandemic Pero tingnan mo, pagbalik na sa normal, mabait na ako uli. No? Ano ka? No COVID? Dami yung variant, no? Hindi po, mga kapatid. Okay? Keep the path. Come on, pakisabi ng malakas, keep the path. Amen? Let me end with this. No? Ano po sabi ko kanina? Sabi ng Wiso, in 200 meters, keep right. Diba? Ikaw, kumusta ka? Will you keep the path of righteousness? Will you keep the faith? Kapatid, mananatili ka ba sa landas? Diba? How long, pastor? Kung gaano kahaba ang buhay mo sa ibabaw ng mundo. That's how long. At maniwala ka sa akin, subok ko na si Lord. Nakilala ko ang Panginoon, I was 16 years old, 15, 16. Hanggang ngayon, napakasarap pa rin talaga ng mabuhay na sumusunod talaga sa Panginoon. Sumasampalataya at nabubuhay sa katuwiran. May mga pinagdaanan, opo. May mga struggle, may mga problema, opo. No? Pero, iba pa rin talaga yung buhay. Pero hindi yun Higit sa lahat. I know what lies ahead of me. I know what lies ahead of my eternity. Anong mangyayari sa pangwalang hanggan? Yun po ang mas mahalaga, mga kapatid. So what do you do? Straight ahead. Straight ahead. Alam niyo, isang bagay na natutunan ko po sa driving, yan, laging sinasabi ito kung kayo po nag-aaral na mag-drive, sasabihin sa inyo ng instructor, eyes on the road. Right? Eyes on the road. Tingin sa kalsada. Sabi sa akin ng kaibigan ko na
nagturo din sa akin na mag-drive po dito noon. Nasa Canada na siya ngayon, si Long Montoya. Sabi niya, Pastor, split second lang ang aksidente. Magkamali ka lang ng konti, split second ang aksidente. Huwag, sabi, keep your eyes on the road. Parang napaganon niya, may time napaganon ako, para magkambyo, huwag titingin sa kambyo, Pastor. Huwag titingin sa kambyo. Ang alam ko siya rin po, nagsabi po nun sa akin, parang nasa SLEX yata kami nun, sabi niya, huwag titingin sa kambyo, eyes on the road. Hawakan mo lang yan, gaganunin mo lang yan. No? Bakit? Mahalaga po yung nakatingin ka sa tama. Or else, delikado. Yun po ang batas ng pagdadrive. Ano po ang batas ng buhay? Kapatid, not eyes on the road. But let me tell you this, eyes on the Lord. Eyes on the Lord. Mata mo, tutok sa Panginoon. Come on. Eyes on the Lord. Kaya ko ba ito buong buhay ko? In 50 years, keep right. In the next 30 years of your life, keep right. Yeah. Basta you keep your eyes on the Lord. Sa Panginoon po ang tingin. Huwag kang titingin sa circumstances mo. Huwag kang titingin sa mga tao sa paligid. Lagi na nating narinig yan, pero ginagawa po ba talaga natin? Madali tayong magpa-apekto pag may nangyayari. Madali tayong magpa-apekto sa tao. Madali tayong magpa-apekto sa sinasabi ng iba, sa nakikita natin sa social media. Madali tayong na magpa-apekto sa kung ano-anong mga takbo ng sitwasyon. Pero ano kapatid, the right thing to do is to keep your eyes on the Lord. Eyes on the Lord. Tumingin ka sa Panginoon. May problema ka, tingin kay Lord, kapit lang, kapit. May mga hindi magandang nangyayari sa buhay, tingin kay Lord, patuloy kang manampalataya, patuloy kang sumampalataya. May mga doubts ka, tingin ka kay Lord, tingin ka kay Jesus. May mga temptations, may mga pagsubok. Yung iba nag-backslide na, yung iba mga nawala na. Sa kanila ka titingin, no. Tingin ka sa Panginoon. Eyes on the Lord.